Chapter 7. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at nasambit ko na rin ang matagal nang ikinasama ng loob ko sa kanya, napanganga naman siya na parang hindi niya inaasahan ang naririnig niya sa akin. 5 taon na tayong mag-asawa, Shechar, but you didn't even touch me. Alam mong mahal kita, asawa kita, gusto ko din maramdaman ka. Gusto ko rin maramdaman kung paano maging babae sa piling mo. Gusto kong halikan mo ako, Shechar. Gusto kong yakapin mo ako. Gusto kong angkinin mo ako pero hindi mo ginawa ang mga iyan. Kahit anong pagpapaganda at pagpapsexy ang gagawin ko sa harapan ko, pero hindi ka man lang nakaramdam ng pagnanasa sa akin. You always make me feel undeserved by you, Shechar. Napatulo na ang luha ko habang sinasabi ko ito, pero pinunasan ko din agad ito. What am I to you, really? Am I just Shanaya's mother? Just the mother of your child. I have my own dreams and aspirations, Shechar. One of those dreams is to have a normal family, something I never really had. You know that, Shechar. I dream of having more children, of building a life filled with love and unity. But how can any of that come true if you can't even acknowledge me as yours? If this is how we are going to be, if you can't claim me, if you look at me with disgust, then please let me go. Set me free. I'm begging you, Shechar. Let me go so I can find a life where I'm truly valued and loved. My eyes pleaded with him, hoping he would understand the depth of my pain. Hindi siya nagsasalita, nanatili lang siyang nakatitig sa akin. Hindi ko maintindihan ang kahulugan ng titig niya sa akin. Nanatili kami sa ganun hanggang sa tumunog ang cellphone niya. Kinuha niya ito at tinignan niya. I have to go, Sophie. We're going to talk this later, Anya, saka siya nagmamadaling umalis. Wala akong nagawa kundi ang sundan lamang siya ng tingin. Tila ako nang hihina na napaupo sa kama nang tuluyang nang nakaalis si Shechar. Hindi ko na naman napigilan at napatulo na naman ang luha ko. Hindi totoo ang sinasabi nila na langit ang bawat sandali pagkasama mo ang taong mahal mo kahit pa hindi ka mahal nito. Ang mahalaga kasama mo ito, pagmamay-ari mo ito, kasi sa akin, miserable ang buhay ko. Miserable ako kasama si Shechar kahit mahal ko pa siya. Mabilis ko din pinunasan ang luha ko nang bumukas ang pinto at si Shania ang pumasok. Good morning, mommy. Masayang bulalas ng anak ko. Hello, good morning baby. Open arms ako habang hinihintay ko ang tuluyang paglapit niya sa akin. Nang nakalapit na siya sa akin, kinarga ko siya at iniupo ko siya sa kondongan ko paarap sa akin. Habang palaki siya, nagiging mas kamukha siya kay Shechar na tulad ng gusto ko. Mommy, umiiyak po ba kayo? Nakasimangot na tanong ni Shania sa akin. Ako, umiiyak. Bakit mo naman nasabi? Because your eyes are red. Inaaway ka na naman ba ni Daddy? Napaawang ang labi ko. Paano naman niya nasabi ito? Paano mo naman nasabi na inaaway ako ng daddy mo? Kasi minsan, parang galit ka kung makatingin kay daddy. Ganyan kasi ako pag inaaway ako ng mga kalaro ko. Galit akong tumingin sa mga ito. No, hindi baby. Ngumiti ako. Hindi ako inaaway ng daddy mo. Your daddy and me are friends. Friends. Hindi kayo husband and wife. Kahit masama ang loob ko ngayon dahil kay Shechar pero napatawa pa rin ako sa anak ko. She is always curious. We are husband and wife, but we are friends too, hindi kami nag-aaway. Pagsisinunggaling ko. Ngayon ko lang naisip na kahit magkababata pa kaming dalawa ni Shechar, hindi naman pala kami nagiging magkaibigan. Sila ni Sofia ang magkaibigan at nadamay lang ako. Mommy, ayaw ko po nag-away kayo ni Daddy, pareho ko kasi kayong love. Ayaw kong maghiwalay kayo. Napaawang na naman ang labi ko. Hindi ko napaghandaan ang sinabi ni Shania sa akin. Bakit mo naman nasabi na maghihiwalay kami ng daddy mo? Kasi yung mommy at daddy ng kaklase ko maghihiwalay na dahil lagi daw nag-aaway ang mga ito. Aniya sa malungkot na mga mata. Hindi naman kayo maghihiwalay ni daddy, di ba? Kasi ayaw kong pong mamili sa inyong dalawa. Gusto ko pong kasama ang mommy at daddy ko. Gusto kong maiyak sa sinabi ng anak ko, pero pinilit ko ang sarili ko na hindi. Sa klase ng relasyon meron kami ni Shechar, hindi malayong maghihiwalay kami.
Nakakasakal ang pagsasama naming dalawa. Hindi ako mahal ni Shachar, ako naman ay sumusuko na sa pagmamahal ko sa kanya. Anong kinabukasan ang naghihintay sa pagsasama naming dalawa? Mommy, hindi naman kayo maghihiwalay ni Daddy, di ba? Titig na titig sa akin si Shania, at nakaramdam ako ng guilt sa titig niya sa akin. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Mas lalo kaming mahihirapan ni Shachar na kumawala sa isa't isa pag magkaisip na si Shania. Si Shania kasi ang mas lalong masasaktan. Everything felt so real, from the sights and sounds to the delightful sensations I was experiencing at that moment. Each detail was incredibly lifelike, making it difficult to distinguish between the dream and reality. The more I tried to hold on to it, the more I feared waking up and losing this enchanting experience. It was as if I was living in a magical world, one that I wished could last forever. Nanaginip na naman ako, at si Shachar na naman ang napaginipan ko. And he is kissing me. Hindi na ito bago sa akin, talagang lagi kong napapaginipan si Shachar. Sa panaginip ko lang may nangyayari sa aming dalawa. Sa panaginip ko lang niya ako inaangkin. Pero ngayon, parang totoo ang panaginip ko. Parang mas naging makatotohanan ang panaginip ko ngayon. Hinahalikan ako ni Shachar, hinahaplos niya ang katawan ko. Buhay na buhay ang masarap na sensasyon na nabuhay sa katawan ko. Ramdam ko rin ang paghubad ni Shachar sa suot kong nightie. Saka siya pamatong sa akin at siniil ako ng halik sa labi. Nagpatianod lang ako, ayaw kong magising mula sa panaginip na ito. Oh baby, you don't know how much I dream of this time to finally come. Kay tagal kong hinintay ito. Sa wakas pwede ko na itong gawin sa'yo. I finally claim you as mine, narinig ko pang sabi ni Shachar. Kay sarap pakinggan kaya hindi ko mapigilan na hilingin na sana hindi na lang ito panaginip. Leaving me questioning everything. Kailangan ko muna lumabas para ma-divert ang isip ko sa ibang bagay. Hindi maganda ito na parang wala na akong ibang iniisip kundi ang nangyari lang sa aming dalawa ni Shachar. Baka ikabaliw ko pa ito, hihintayin ko na lang kung ano ang susunod na mangyayari. Kung totoo ba talagang nagbabago na ang trato ni Shachar sa akin o kagabi lang siya naging ganun. Tumayo ako at humakbang palapit sa pinto nang bumukas iyon. Ganon na lang ang panlalaki ang mga mata ko at pagkaawang ng labi ko nang bago ko pa man nabuksan ang pinto. Bumukas na ito at pumasok ang isang lalaki na hindi ko inaasahan, may dala itong bouquet of tulips na siyang paborito kong bulaklak. Nakangangalang talaga ako kahit pa nakangiti siyang humakbang palapit sa akin. How's you baby? Dinalhan kita ng paborito mong bulaklak para gumaan ang pakiramdam mo. Aniya nang nakalapit na siya ng tuluyan sa akin. Dinamplan din niya ng sandaling halik ang labi ko. Napatingin ako sa bulaklak. Paano niya nalaman na paborito ko ang tulip? Itinanog ba niya kay Gray? Alam kong paborito mo ang tulip. Lagi kitang nakikita noon na pumupunta sa hardin ng school natin pag masama ang loob mo sa parents mo. Tapos pag makita mo ang tulip, mapapangiti ka na lang. Hindi lang pala basta kita nakikita, sinusundan talaga kita. Hindi talaga ako makapagsalita. Ang tinutukoy niya ay yung nasa elementary pa lang kaming dalawa. Bata pa ako nung at madalas na sama-sama ang loob ko sa mga magulang ko, hindi ko pa kasi kayang kontrolin masyado ang emosyon ko. Madalas akong nagseselos noon dahil pakiramdam ko mas mahal nila si Sofia kaysa sa akin, na mas mahal naman talaga nila. Madalas nga akong naiinis kay Sofia dahil sa nagseselos ako sa atensyon na ibinigay ng mga magulang namin sa kanya. Pero unting-unti ko din naman natanggap habang lumalapit kami na mas kailangan ng atensyon ni Sofia kaysa sa akin dahil sa may sakit ito sa puso. Tinanggap ko ang bulaklak na ibinigay ni Sacher at inilagay ko ito sa ibabaw ng mesa ko. Saka ko hinamag ang sarili ko at napatingin ako muli kay Shachar. What happened Shachar? Sa wakas, nagawa ko na rin itanong sa kanya. Napakunot naman ang noo niya sa tanong ko. Anong ibig mong sabihin? Aniya, talagang litong-lito sa tanong ko. Bakit? Bakit biglang nagbago ka? Sandali muna siyang nanatiling nakatitig sa akin bago siya magsalita. Sophie, I really want to work on our relationship and make things right between us. Shania deserves to grow up in a loving, happy family, surrounded by the siblings she's always dreamed of. Gusto ko din ibigay ang pinangarap mong pamilya, Sophie. Mula ngayon, hindi na ako lilingan pa sa ibang babae,
Sa'yo na lang ang buong atensyon ko. Mamahalin kita, Sophie. Hindi ako halos makapaniwala sa narinig ko. Tama ba ang rinig ko? O bahagi na naman ito ng panaginip ko? Nag-init ang bawat sulok ng mga mata ko. Kay tagal kong pinangarap ito. Kay tagal kong pinangarap na marinig mula kay Shachar na mamahalin niya ako. Hey baby, bakit hindi ka makapagsalita dyan? Malambing niyang tanong sa akin. Masuyo niyang iniangat ang mukha ko. Namamasa na yata ang mga mata ko. Naiiyak ako sa sayang naramdaman ko. Totoo ba ito, Shachar? Hindi ako makapaniwala, napatulo na ng tuluyan ang luha ko. This is real, Sophie, and I will make you feel it. Anya, nakangiti siya sa akin. He wiped away my tears with his fingers, his gaze gentle as he looked at me, something I've never experienced from him before. Then he pressed his lips to mine in a deep kiss. I felt a surge of electricity flow through my body. Instinctively, I wrapped my arms around his neck, returning his kiss. Our kiss quickly deepened, as if we were both starving for each other's lips. Naramdaman ko ang pag-angat ko, iniupo niya ako sa ibabaw ng mesa ko. Nakatayo siya sa gitna ng hita ko. Nakayakap ang braso niya sa baywang ko. Naramdaman ko ang paninigas ng mambak na hinaharap niya, parang gusto akong tusukin nung. Shachar, baka may pumasok. Ani ko nang iniwan niya ang labi ko, at sinipsip niya ang leeg ko. Tinupad ni Shachar ang sinabi niyang aayusin na niya ang pagsasama naming dalawa. Isang linggo na nakakalipas mula nang naramdaman ko na pinahalagahan na niya ako. Ang saya ko. Ganito pala ang pakiramdam na binibigyan na ako ng importansya ang lalaking pinangarap ko simula pa nung bata ako. Nang lalaking mahal na mahal ko simula pa nung bata ako. Hindi ko halos maipaliwanag ang sayang naramdaman ko. Sana hindi na ito matapos pa. Na kung panaginip lang ito, sana hindi na ako magising pa. Ayaw kong matapos ito. Ayaw kong magising na panaginip lang ang lahat. Mahal na mahal ko si Shachar, mas lalo ko siyang minahal sa mga nakalipas na araw nang ipinaramdam na niya sa akin ang magandang pakiramdam pag pinahalagahan na niya ako. Na out of balance ako nang hindi ko napansin ang taong pasalubong sa akin, muntikan na akong matamba. Mabuti na lang maagap na nasalo nito ang katawan ko kaya hindi ako tuluyang natamba. Agad akong napaangat ng mukha at sumalubong sa akin ang mukha ng isang guwapong lalaki. Sandali muna kaming nagkatitigan pero nang napagtanto ko ang nangyari, mabilis akong umayos sa pagtayo at kumawala ako mula sa lalaki. Baka makita pa ni Shachar na nakahawak sa akin ang laking ito at mag-away pa kami. Possessive si Shachar, kaya iniiwasan ko ang mapalapit sa kahit sinong lalaki, baka ito ang dahilan na magbago ang isip niya at bumalik na naman kami sa dati. Sandali akong hindi nakapagsalita. Tila may bamara sa lalamunan ko nang nakipagtitigan ako sa lalaki. Guwapo sa literal na kahulugan ito, matangkad at may magandang pangangatawan, magaling din magdala ng damit ito na bagay dito. Malakas ang tibok ng puso ko pero alam kong hindi ako nagkaroon ng pagka-crush sa kanya. Kinakabahan lang ako dahil sa isang damdamin na hindi ko maintindihan kung bakit naramdaman ko. Pero alam kong hindi ako natatakot dito. Parang kilala lang siya ng puso. Ito lang ang naramdaman ko, parang kilala siya ng puso ko pero hindi ko siya gusto ng tulad sa pagkagusto ko kay Shachar. Pasensya na, hindyang paumanhin ko agad dito pagkatapos kong kalmihin ang sarili ko. It's okay, kasalanan ko naman, hindi ako tumitingin sa nilalakaran ko. Ngumiti ito, sinuklian ko din ng matipid ng ngiti ang ngiti nito. I don't know, but I felt like I know him from somewhere. Hindi ko lang alam kung saan, at kung bakit parang kilala ko siya. Naging kaklase ko ba siya noon? Pero hindi naman ito ang naramdaman ko sa mga kaklase ko pag nakakasalubong ko sila. Iba kasi ang naramdaman ko sa lalaking ito, parang may kaugnayan kami sa isa't isa na hindi ko maintindihan. I'm Marcus. Pakilala nito sa sari nito sabay lahad ng kamay nito sa akin. Ewan ko pero may bahagi sa akin na parang gusto ko itong makilala. Sophie, tatanggapin ko na sana ang pakikipagkamay nito nang may samalo sa kamay ko, walang iba kundi ang asawa ko. She's married, si Shachar kay Marcus. I'm sorry, gusto ko lang makipagkaibigan. Ani ni Marcus. Magsasalita na sana ako pero naunahan na ako ni Shachar.
She already has a lot of friends, she doesn't need another one. Si Shachar sa seryosong mukha saka napabilang siya sa akin, let's go. Hinihintay na tayo ni Shania, hinayla na ako ni Shachar, wala akong nagawa kundi ang magpatyanod sa asawa ko. Pero hindi ko mapigilan ang mapalingon sa lalaki, nagkatama na naman ang paningin namin dahil hindi nito inalis ang mga mata sa akin. Kung hindi ka titigil sa kakalingon mo sa lalaking yan, Sophie, talagang bubugbugin ko ang lalaking iyan. Hindi ka dapat tumitingin sa ibang lalaki maliban sa akin. Nisulyap sa ibang lalaki ay ipinagbabawal ko na sayo, si Shachar na nagpanganga sa akin. I'm at a loss and don't really know what I'm doing. Everything seems to be going wrong. I shouldn't be trying to handle things on my own, as if I'm capable of managing everything I think of without help. I should be seeking guidance and not keeping everything to myself. By trying to take matters into my own hands, I've ended up causing harm to others and making the situation even worse than it already was. Kumusta? Nahanap mo na ba ang pinapahanap ko? Tanong ko sa place na binayaran ko. For the past 5 years, I've been tirelessly working on this, and I'm hopeful that by now, the private investigator I hired has gathered enough valuable information. My deepest desire at this moment is to do what's best for Sophie. I want to help her rebuild her life, to see her wake up from the web of lies she's been entangled in, and to finally have the chance at a better future. But I can't deny that I'm afraid. I'm not sure if I have the strength to tell her the whole truth, especially about the things I've done that have unknowingly caused her even more pain. The thought of revealing this to her terrifies me. One of the sons of that family was now in the Philippines. Based on the information that I gathered, nandito ito para sa isang negosyo. I want you to investigate what business they have in the Philippines. It might be an opportunity for me to get to know their family and find out if they are hiding any secrets. Pagkatapos naming mag-usap ng place ay nagpaalam din naman ako dito. Nasa loob ako ng kotse ko, binabaybay ang daan pabalik sa hospital. Habang nagmamaneho ako, hindi ko mapigilan at laman na naman ng isip ko ang asawa ko at ang mga nagawa ko para masaktan ito. Walang kaalam-alam si Sophie o kahit na kung sino na mga bata pa lang kami, hindi naman talaga si Sofia ang pinahahalagahan ko kundi si Sophie. I protected Sofia, make her happy all the time dahil sa sakit nito pero ang rason ko talaga ay mas protektahan si Sophie. I never meant to overhear that conversation, I was only 7 years old when I stumbled upon something I was never supposed to know. But in a way, I'm grateful I did because it makes me to protect Sophie. At the time, I was terrified and had no idea what to do with the information I'd accidentally discovered. So, I kept it to myself, even from my parents, because fear gripped me. I was just a child, lost and confused, unsure of how to handle such a heavy burden. Over the years, that secret has stayed with me, hidden deep inside, and even now, I've never told anyone except of Sophie's mother. At ang naririnig ko ay ang pinag-uusapan ng mga magulang nina Sophie at Sofia. Isang sekreto sa pagkatao nila. They are not twins. Ang totoong anak lang ng mga magulang nilang dalawa ay si Sofia lang, at nasa kanila lang si Sophie para sa isang bagay. To become Sophie's heart donor balang araw. Kung hindi na kaya ng puso ni Sofia, Sophie's heart will be replaced to Sophie's heart. Ito ang pagkaintindi ko sa narinig ko at habang lumalaki ako mas lalo kong naintindihan ito. Ang hindi ko lang kayang ipaliwanag ay kung paano naging magkamukha sina Sophie at Sofia. Ito ay katanungan na hanggang ngayon, hinahanap ko pa ng kasagutan. At hindi ko man lang ito masabi kay Sophie dahil sa pinapahanap ko pa ang tunay niyang mga magulang para masagot ang ilan sa mga katanungan ko. Gusto ko na pag-aaminin ko na ito sa kanya, okay na ang lahat, nasa ayos na ang lahat. I tried to get Sophie's mother to confess, but she claimed she doesn't know who Sophie's real parents are. She said they're just clients and that they don't know who gave birth to Sophie. It's part of the contract they signed as clients, and she warned me not to dig any deeper because I wouldn't like what I might discover.
But I want to find out the truth because I want to set Sophie's life right. I don't want her to live in a lie anymore. Balik sa habang papalaki kami, I protected Sophia too much dahil para sa akin, kung lagi siyang masaya, mas lalong maging healthy ang puso niya. At malayo si Sophie sa kapahamakan. I even asked my father how to make someone who has heart disease to be happy para hindi matriggered ang puso ni Sophia. At dahil sa masyado akong nakapokus kay Sophia kaya hindi ko na napapansin si Sophie. Aminado ako na lagi kong ipinaramdam kay Sophie na wala siyang halaga sa akin. Lumaki talaga si Sophie na moldita, lagi niyang inaaway si Sophia, laging umiiyak si Sophia dahil dito, kaya madalas akong galit kay Sophie. Ang galit ko ay dahil sa nag-alala ako kay Sophie. Ayaw kong inaaway niya si Sophia dahil baka atakihin ito sa sakit nito at baka kung ano pa ang mangyari sa kanya. Iyan talaga ang pinaniniwalaan ko noon mga bata pa kami. Hanggang sa nakasanayan ko na lang na parang magkagalit kaming dalawa ni Sophie. I hated Sophie. Yes. It's because I just hated her no reason. I hated her but I love her. I always love her. Ang galit ko lang siguro sa kanya ay dala lang ng frustration at pagseselos ko dahil sa pagiging sobrang malapit niya kay Gray. But I can turn my back on Sophia. Dahil lagi akong kailangan nito. Si Gray ang gusto ni Sophia pero ako ang laging kailangan nito, dahil lagi akong available para dito kaysa kay Gray. At ginagawa ko ito para kay Sophie, iyan talaga ang rason ko. Stupid reason. Maybe, but what can I do at my young age? Pinag-aaralan ko ang kaso ni Sophia. I find a way para hindi mapahamak si Sophie. Habang lumalaki ako, isa ito sa mga ginagawa ko. Bago pa ang nangyaring aksidente kay Sophia noon, pinagplanuhan ko na talaga na sabihin sa mga magulang ko at hihingi ng tulog sa kung sino ang makakatulong sa akin para hindi mapahamak ng tuluyan si Sophie, para hindi magawan ng kinilalang mga magulang nito ang plano ng mga ito. Mahalaga si Sophia sa akin pero hindi tama ang pinaplano ng mga magulang nito para sa kinilala nitong kakambal. Pero, kinakabahan ako. Do you think I should continue this? Gray might think differently. I'm scared of how he might react. Sophia, you'll be fine. You matter to Gray, he won't embarrass you. And you know that even though Gray is popular with women, may pagkatorpe iyon kaya hindi makapanligaw sa'yo. There's nothing wrong with you making the first move. I clenched my fist when I overheard Sophie and Sophia talking. I came here to tell Sophia to stop whatever she was planning. I knew it wouldn't end well. Gray likes another woman, and it's not Sophia. Something bad might happen to Sophia if Gray rejects her, especially since my cousin is a bit drunk. I saw him earlier, and he had already drunk a lot, and Gray becomes brutally honest when he's drunk. I'm afraid of the consequences of what they're about to do. Pero si Sophie lang pala ang sumusulsel dito. Kaya inaabangan ko si Sophie para komprontahin ito. Narinig ko ang pinag-uusapan yung dalawa ni Sophia. I can't believe that you are pushing her to continue her stupid plan without thinking the negative outcome of this. Kaya habang may oras pa, kumbonsihin mo siya na wag ituloy ang pinaplano niyang pagtatapat. Pagalit kong sabi kay Sophie. Galit talaga ako dahil pinupush niya ang kakambal niya para mapahamak ito. Nanggigigil talaga ako sa inis ko sa kanya. It's her decision, Shechor. My sister can make decision in her own, at talagang nagsisinunggaling pa ito. Rinig na rinig ko nga ang pinag-uusapan nilang dalawa. Really, because of what I have heard, ikaw ang nagpumilit sa kanya. You always dragging her with your stupidity. Totoo naman ito. Laging napapahamak si Sophia dahil dito. Nakakainis talaga ang ugali ni Sophie. Teka nga Shechor, magdahan-dahan ka naman sa mga sinasabi mo, pagalit niyang sabi. Alam ko naman kung bakit ka nagkaganito. You are jealous, iyan ang totoo. Ayaw mong magkaroon ng relasyon sina Gray at Sophia na higit pa sa pagiging magkaibigan dahil sa may gusto ka kay Sophia. Bakit hindi ka nalang magiging masaya para sa kanila? Yes, I am jealous. Nagseselos ako sa kanilang dalawa ni Gray at hindi kina Gray at Sophia. Buong akala talaga niya na may gusto ako kay Sophia. She doesn't know that when everything is finally settled, I will marry her.
I know she has feelings for me, and that's what I'm holding on to. I am not jealous, concerned lang ako kay Sofia. I only saw her as a little sister. I tried to correct kung ano ang inakala niya. Ayaw kong masaktan si Sofia. May mahal na iba si Gray. Hindi si Sofia ang babaeng nagugustuhan niya. Napaawang ang labi niya. Hindi siya makapaniwala sa narinig mula sa akin. Pero talagang matigas ang ulo niya at hindi siya nakikinig sa akin. Then, sabihin mo sa akin kung sino ang babaeng nagugustuhan ni Gray. Hindi mo kilala at hindi din naman namin kilala. Nakilala lang niya ito sa picture, talaga naman hindi ko kilala si Christel ng mga panahon ito. Napailing-iling siya, halatang hindi niya ako pinaniwalaan. Ewan ko sa'yo, Chichar. Lalampasan na sana niya ako pero mahigpit kong hinawakan ang braso niya. Kaya napatingin siya muli sa akin. If this turns out badly and Sofia ends up embarrassed, you'll have no one else to blame but yourself, Sophie. Keep that in mind, even if it's hard for you to accept. You need to understand that if things go wrong, I'll be incredibly disappointed in you. I'll even go so far as to say I might hate you for it, madiin kung sabi sa kanya. Mukhang kailangan kong gumawa ng paraan para hindi matuloy ang plano ni Sofia na pagtatapat sa pinsan ko. Hindi pwedeng magtapat si Sofia kay Gray dahil baka pareho silang mapahamak ni Sophie kung sakasakali. Tinampol ni Sophie ang kamay ko na nakahawak sa kanya pero imbes na bitawan ko siya, mabilis ang kilos ko at pabigla ko siyang isinandal sa dingding. I pinned her against the wall habang nakaharang ang kamay ko sa magkabilang gilid niya. Nanlaki ang mga mata niya sa pagkabigla. Kung alam lang niya kung gaano ang pagpipigil ko, hindi lang ako madala sa tukso at mahalikan ko siya. Now, tell me what you want from me, Sophie, ibibigay ko. For you to convince your sister to stop this nonsense. Inaakit ko ang mga mata ko. Ginamit ko ang naramdaman niya sa akin para mapasunod ko siya. Kitang-kita ko ang paglunok niya na parang tuluyan na siyang bibigay sa akin. Pero, let me go siya, Char, aniya sabay tulak sa akin. Nabigla ako sa naging reaksyon niya kaya nakawala agad siya mula sa akin. Tinalikuran na niya ako at napatakbo siya para tuluyan na akong iwan. Naipikit ko ang mga mata ko. I am too frustrated. Alam kong nasaktan ko na naman si Sophie. At baka nag-iiyak na naman siya dahil sa akin. Gusto kong sundan si Sophie pero mas kailangan kong puntahan si Sofia. Hi! Bati ko kay Sofia, may dala akong isang baso na may laman tubig para dito. Ibinigay ko ito dito na tinanggap naman nito. Hello Char, nakangiting sabi nito. Kinakabahan ako. Pero si Sophie, gustong-gusto talaga na gawin ko, Alam mo naman na sumusunod ako sa gusto ng kakambal ko, ayaw kong magalit siya sa akin. Naikuyong ko ang kamay ko. Galit ako kay Sophie, hindi niya dapat hahayaan si Sofia na gawin ito. Do you think that I should do this? Hindi. I think you should stop of what you are planning to do, Sofia. Ayaw naming mga lalaki na pinangungunahan kami, ani ko pa sa kanya. I'm Char but ayaw kong magalit sa akin ang kakambal ko pag hindi ko ipagpatuloy ang napag-usapan naming dalawa. Sasabihin pa niya na duwag ako. We planned this. I don't want to waste my twin sister's effort. Alam mo naman na medyo maldita si Sophie, ayaw kong magalit na naman sa akin ang kakambal ko. Kung ako lang ang masusunod, ayaw ko nang ipagpatuloy pa ito. Natatakot din naman ako pero si Sophie Cassell, sorry, I will talk to her. Just don't do this, Sofia. No, wag mo na siyang kausapin, sabihin pa niya na nagsumbong ako sa'yo. Magagalit pa yun sa akin, ininom nito ang tubig na ibinigay ko. Napatitig ako sa ininom nito. The water that I gave to her has a sleeping pill, na meron high level ng melatonin. Hindi naman masama para sa puso nito ang melatonin dahil pangpatulog lang naman ito. Bago pa magawa nito ang plano nito na pagtatapat ng pag-ibig sa pinsan ko, sigurado akong makakatulog ito at hindi na magawa nito ang plano nito. Char, I'm sorry pero si Gray talaga ang gusto ko, ibaling mo na lang kay Sophie ang pagtingin ko. Gustong mapataas ng kilay ko, hinayaan ko na lang siya sa inakala niya. I am happy for you Sofia, ani ko saka ako nagpaalam dito.
Kailangan ko pang bumalik sa main venue para mabantayan ang mga susunod na pangyayari. Nagkasalubong pa kaming dalawa ni Harvey, may dala itong baso na may alak. Nagkabatlan lang kami sandal, kailangan ko nang bumalik sa loob baka nandun na si Sophie. I have to keep an eye on her. Hindi siya dapat mawala sa paningin ko. Maya-maya lang, sabay na pumasok sina Sophie at Sofia. Kunot-noo ako. Dapat sa mga sandaling ito ay medyo nanghihina na si Sofia, inaasahan ko na makatulog na ito ilang sandal lang pero bakit parang hindi man lamang ito inaantok. Pinatawag nito sa harapan si Gray. Nagtataka ako kung bakit hindi pa yumapekto ang gamot dito. Ang lakas talaga ng loob ni Sofia, akalain mo bang kinuha niya ang dala kong alak kanina, pampalakas loob daw niya, ang lakas pa naman ng tama nung. Ibinigay ko na lang, sinabi naman niya na kunti lang ang iinuman niya. Ani ni Harvey sa akin, umalis din naman ito agad para kunan ng video ang mangyayaring pagtatapat. Alak. Ito ba ang dahilan kaya hindi pa nakatulog si Sofia? Alcohol can disrupt sleep patterns and potentially reduce the effectiveness of melatonin. Maaaring hindi natatalab kay Sofia ang epekto ng melatonin, pwede din later na ito tatalab. At tulad ng iniisip ko, nangyari nga ang inaasahan ko. Iba nga ang naging tugon ni Gray sa pagtatapat ni Sofia. Umalis si Sofia, sinundan ito ni Sophie, mabilis kong sinundan ang dalawa. Parehong ginamit ng dalawa ang elevator kaya sa hagdanan ako dumaan, mabilis akong bumaba. Naabutan ko sila sa may lobby at nag-aaway silang dalawa. Hindi ko na alam kung paano nagsimula ang away nilang dalawa pero alam kong si Gray ang pinag-aawayan nila. Si Gray na naman. You betrayed me. Tuwang-tuwa ka ba nang nakita mo akong napahiya? Si Sofia na galit na galit. Kitang-kita ko na napatingin si Gray sa'yo bago siya magsalita kanina. May lihim na pinag-uusapan ang mga mata niyong dalawa. Magtapat ka nga sa akin, may lihim ba kayong relasyon ni Gray? Ano, si Sophie? All this time, you betrayed me. I don't know what you are talking about Sofia at kung saan mo nakuha ang ideya na yan. Alam mong kuya lang ang turing ko kay Gray, alam mo kung sino ang gusto ko. Come on Sophie, hindi ka mabait, masama ang ugali mo. Bata pa lang tayo ay naiinggit ka na sa akin. Gusto mong kunin ang lahat sa akin. Gusto mo ang mga laruan ko, gusto mo ang mga damit ko at gusto mo ang mga bagay na meron ako. Gusto mong mapapasayo ang atensyon at oras na inilaan ng mga magulang natin sa akin. Lumaki kang inggit era, tumigil ka. Napasigaw na Sophie. At alam ko kung bakit mo nilalandi si Gray, dahil sa ako ang gusto ni Shechar at hindi ikaw. Gumaganti ka sa akin. Gusto mo akong saktan. Gusto mong kitang-kita ko ang pagsampal ni Sophie kay Sofia. Paano niya nagawang sampelan si Sofia? Sana inintindi na lang niya ito. May pinagdadaanan si Sofia kaya ganito ito makapagsalita at hindi inintindi ni Sophie ang naramdaman ni Sofia. I hate you. Galit na sabi ni Sofia saka ito tumakbo. Gusto kong komprontahin si Sophie sa ginawa nito kay Sofia. Pero kailangan kong sundan si Sofia. Napigilan ko si Sofia sa akmang pagpasok nito sa kotse. Sofia, kumalma ka. Makinig ka. Please, kumalma ka. Ani ko dito. Baka atakehin pa ito. Walang hiya silang dalawa, Shechar. My sister betrayed me. May relasyon silang dalawa ni Gray, umiiyak na sabi ni Sofia. Niloloko ako ng kakambal ko Shechar. Totoo kaya ang sinabi niya. Kumalma ka Sofia, ani ko dito. Bitawan mo ako Shechar, ayaw kong maabutin ako ni Gray, nandyan na siya. Hindi ko napaghandaan ang pagtulak ni Sofia sa akin dahilan para matamba ako, mabilis siyang pumasok sa kotse. Pinatakbo naman nito ang kotse. Nakita ko ang pinsan ko na pumasok sa kotse para sundan si Sofia. Susundan ko sana ito pero naiwan ko ang susi ng kotse ko. Kaya bumalik na lang ako, hinanap ko si Sophie para komprontahin sana ito sa ginawa nitong pagsampal kay Sofia, imbes na amuhin nito ang kakambal. Pero hindi ko na nakita sa may lobby si Sophie, kaya napagpasyahan kong pumasok na lang sa elevator at bumalik sa main venue, baka nandun si Sophie. May nakasabay ako na dalawang babae. Kawawa naman talaga si Sofia, buong akala kasi niya na may gusto sa kanya si Gray. Wala siyang kaalam-alam na may relasyon si Gray at ang kakambal niya. Panipik. She deserved it.
Ang kapal naman kasi ng mukha niya para angkinin si Gray, kaibigan lang pala ang tingin nito sa kanya. Ngayon, alam na niya na katulad lang din siya sa atin na nangangarap na mapansin ni Gray. Ani naman ng isang babae. Gusto kong patahimikin ang mga ito pero pinili kong wag na lang pansin ang mga ito. Ayaw ko na ng gulo. Pero totoo nga bang may relasyon sina Gray at Sophie? Iyan ang naririnig ko. At saka, may nakakita sa kanilang dalawa na naghahalikan. At halata naman sa mga kilos nila. Sobrang sweet nilang dalawa sa isa't isa. Hindi naman nakapagtataka na kay Sophie magkagusto si Gray. Pansin mo ba na kahit identical twins sina Sophie at Sofia, ang ganda ni Sophie ay parang natural at kay Sofia parang pilit lang. Habang lumalaki sila, parang hindi sila nagiging masyadong magkamukha kung titigan. Si Sophie, mas lalong gumanda. Si Sofia naman, parang lumalaki yung ilong. Pastahan tayo, pagkalipas ng ilang taon, hindi na masasabing identical twins ang dalawa dahil hindi na ito magiging magkamukha. Kaya kung totoong may relasyon sina Gray or Sophie, pinili lang ni Gray kung sino ang mas maganda sa dalawa. True, pero totoo kayang may relasyon ang mga ito. Marami ang makapagpatunay sa sekretong relasyon nina Sophie at Gray. Kuyom na kuyom lang ang kamao ko habang nakikinig sa mga ito. Naiinis ako sa isipin na baka nga may relasyon sina Gray at Sophie, na baka niloko lang din ako ni Sophie. Na si Gray talaga ang gusto nito at hindi ako. Hinanap ko agad kung nasaan si Sophie, kailangan ko siyang komprontahin sa maraming bagay pero nakarating bigla sa amin ang isang masamang balita na nadisgrasya si Sofia. There's a sign that someone drugged her with a melatonin. There is a possibility that while driving, nahihilo siya bigla at kaya siya nabangga. Narinig kong sabi ng doktor sa mga magulang ni Sofia. Sofia didn't make it. She died right away. Nabangga ito, inatake din ito sa puso, at dahil sa naipit ito kaya hindi ito natulungan agad. Nakatago naman ako habang nakikinig. Naalala ko bigla ang ginawa ko. Possible ba na tumalab pa rin kay Sofia ang gamot na inilagay ko sa tubig? Hindi lang ito tumalab agad dahil sa alak na ininom nito. Possible ito. The alcohol can cause the delay of the effect of the pill. Nawala ito sa isip ko. Ano, ito ba ang ikinamatay ng anak ko? Not directly. Melatonin can cause of drowsiness. There is possibility that while driving, biglang nahilo ang anak nyo, bigla itong inantok dahilan kaya ito nabangga. At dahil sa takot at gulat dahil sa pagkadisgrasya nito kaya na-triggered ang sakit nito sa puso. Nanghihina ako sa narinig. Kasalanan ko. Kasalanan ko ang nangyaring disgrasyang ni Sofia. Ako ang pumatay kay Sofia. Ako, buong akala ni Sophie sinisisi ko siya sa pagkamatay ni Sofia at gago naman ako dahil maliban sa hindi ko siya itinama, ipinaramdam ko pa sa kanya ito. Siguro dala na rin sa katotohanan na nagseselos ako sa kanilang dalawa ni Gray. Marami akong naririnig na tungkol sa kanilang dalawa ni Gray, na may relasyon daw sila, at aminado ako na naniniwala ako sa mga naririnig ko. At naiinis ako sa isipin na pinaniwala niya ako na ako ang gusto niya. Pakiramdam ko pinagtaksilan niya ako. I wanted to be with her sa mga panahon na kailangan niya ako. Gusto ko siya damayan but I am fighting a silent battle. Apektado din ako sa nangyayari, sinasabi ko sa sarili ko na ang nangyari kay Sofia ay hindi ko hawak pero hindi ko mapigilan na sisihin din ang sarili ko at sa tuwing nakikita ko si Sophie, mas lalo akong makaramdam ng guilt. Mas lalo akong nagi-guilty sa tuwing nakikita ko kung gaano siya kalungkot sa pagkawala ni Sofia, kung gaano siya nasaktan dahil nasira ang pinakamamahal niyang pamilya mula nang nawala si Sofia. Lahat ng guilt sa puso ko ay kinikimkim ko lang, wala akong mapagsabihan dahil hindi ko kayang sabihin sa kahit sino ang ginawa ko kay Sofia ng mga panahon na yon. Pakiramdam ko isa akong kriminal. Walang kaalam-alam si Sophie na lihim naman talaga akong nagbabantay sa kanya. Pakiramdam niya napakalayo ko pero lagi lang talaga akong nakasunod sa kanya. Tinataboy ko ang mga lalaking lumalapit sa kanya, ginawa ko ang lahat na pwede kong gawin para mapasaya lang siya. Lihim kong kinakaibigan ang mga nagiging kaibigan niya, siniguro ko na mapapasaya ko si Sophie sa pamamagitan ng mga ito. Habang busy ako sa pag-aaral ko, busy din ako sa paglimbestiga tungkol sa pagkatao ni Sophie, umaasa ako na balang araw pang makita ko na ang totoong pamilya niya, may lakas na loob ako para sabihin sa kanya ang katotohanan sa pagkamatay ni Sofia.
Sana mapatawad niya ako sa nagawa ko. Lumipas ang mga taon, at hindi man lamang nagbago ang sitwasyon namin ni Sophie. Magkababata kami, magkaibigan simula pa nung mga bata kami pero we are like stranger with each other. Hindi ko pa rin natapos ang misyon ko para kay Sophie, hindi ko pa rin nahanap ang pamilya niya. Hanggang sa tuluyan bumalik si Gray at bumabalot na naman sa akin ang matinding pagseselos dahil mas lalo naging malapit sa isa't isa sina Gray at Sophie. Nakipaglapit ako kay Christelle dahil gusto kong paselusan ang pinsan ko, gusto kong iparamdam sa kanya ang pagseselos na naramdaman ko. Gusto kong aminin niya sa sarili niya na may gusto siya kay Christelle at nang tigilan na niya si Sophie. Ito man ang rason ko pero totoo ang pagkakaibigan na ipinapakita ko kay Christelle, totoo ang pagkaalala na ipinapakita ko sa kanya. At nagkaroon din naman ako ng crush sa kanya pero hindi siya para sa akin, para siya kay Gray. Isang bagay na gusto kong ma-realize ng pinsan ko ang katotohanan na hindi kaya nito na makita si Christelle sa ibang lalaki. Kilala ko ang pinsan ko, halata sa pagseselos nito at alam kong may gusto pa rin ito kay Christelle. Biglang ikinasal si Gray kay Christelle. Masaya ako para sa dalawa pero naiinis din ako, hindi ko alam kung bakit lapit na lapit pa rin si Sophie kay Gray kahit na may asawa na ang pinsan ko. Galit ako kay Sophie dahil pakiramdam ko, gusto niyang sirain ang pagsasama nina Gray at Christelle. Kung makaakto siya, para siyang desperadang kabit. Kung ako lang ang masusunod, mas mabuti nang dumistansya na siya sa dalawa pero imbes na gawin niya ito, mas lalo niyang inilapit ang sarili niya kay Gray. At nagdulot ito ng matinding galit sa akin. Dahil kasi kay Sophie kaya hindi nagkaintindihan sina Gray at Christelle. I want to know kung bakit mo pinalabas sa manliligaw ko noon na ikakasal na ako sa ibang lalaki at hindi na ako pwedeng maligawan. Bakit mo ba ito ginagawa, Shechar? Galit na tanong ni Sophie sa akin. Alam na pala niya ang ginagawa ko noon. Hindi ko inaasahan ito pero kailangan kong mapanatili ang emosyon ko na parang wala lang sa akin ang mga sinasabi niya. I am not lying to your suitors when I said to them that you are not available. You are meant to marry me, walang pang-alinglangan sabi ko sa kanya na parang isang simpleng bagay lang ang sinabi ko. Hindi ako nakipagbiruan sa'yo, Shechar. Huwag mo akong paglaruan. Halata ang iritasyon sa tinig niya. I am not playing around too. Bago ang nangyari noon sa 16th birthday niyong dalawa ni Sofia, she made me to promise to her that I will marry you someday. Nakikiusap siya sa akin. Iyan ang huling kahilingan niya sa akin at plano ko siyang pagbigyan sa huling kahilingan niya sa akin. Ayaw ko lang malawiin ng ibang lalaki ang babaeng pakakasalan ko kaya hinaranggan ko ang mga manliligaw mo. Nagsisinunggaling ako dito. Wala kasi akong naisip na pwedeng ay dailan sa kanya. Hindi ko pwedeng aminin sa kanya na mahal ko siya. Ewan ko pero hindi ko kaya, naduduwag ako. Naduduwag ako na malaman niya ang sekreto ko na hindi ko pa nakita ang tunay niyang mga magulang. Ang dami kong itinago sa kanya. Galit na galit talaga siya, halos sumbatan niya ako. Ramdam na ramdam ko ang sama ng loob niya sa akin. At alam kong kinamumuhian niya ako sa sandali ito o baka matagal na talaga niya akong kinamuhian. At sinong nagsabi sa'yo na magpapakasal ako sa'yo? Para sabihin ko sa'yo, sumuko na ako. Sinusukuan na kita, Shechar. Napapagod na akong mahalin ka. I already made my decision to stop loving you. Para sa kaalaman mo, hindi ako magpapakasal sa'yo. Hindi, never at sa totoo lang, aalis na ako, pupunta na ako sa ibang bansa para makalimutan ka. At aalis na rin ako ngayon, doon ako maglalasing sa bar at sasama ako sa kahit sinong lalaking unang lalapit sa akin at maglakas loob na tulungan ako. Magwawala ako sa gabi na ito dahil ayaw kong magpakasal sa'yo. Ibibigay ko ang sarili ko sa isang lalaki tutulungan ako. Dito na ako nenas. Naalala ko bigla ang lalaking umaaligid sa kaya na si Dexter Montenegro.